Yo mga kabagsika, ngayon nandito sa Madlers. Ayan to siya. Ito yung kuha na ng mga meat dito sa Oromocto, Canada. May kakausapin lang tayong kabayan na magbibigay ng pattern o kaya isang pagbibigay ng idea sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito. Sana makatulong itong vlog na to. Anyway, God bless. Sir, magandang umaga. Magandang umaga po. Di bali siya yung sinasabi sa inyo mga kabagsik na kung anong yung istorya niya, kukwento niya ang buhay niya, kung ano naging pathway niya dito sa Canada. Okay lang ba sa yung magbigay ka ng tulong o kaya mga idea sa mga kababayan natin na naghahangad na pumunta dito kung ano ang magandang pathway? Mali mo may tumulot sa iyo o kaya mali mo magka-idea kung paano ang hakbang para makapunta dito. Okay lang bang ikwento mo sa amin kung ano ang naging karanasan mo dito o kung ano ang naging pathway mo? So yung pathway ko po dito, nagsimula ako as an international student for a year. It's a 1-year program. So yung pathway ko pumasok dito sa Canada. And during sa pag-aaral ko, nagtrabaho din ako ng fast food. Hindi, di bali nung pumunta ka dito, anong course mo? Yung program ko po is business administration. So that time it's a private school. And advice ko lang po kung papasok po kayo ng as student, kunin niyo po yung public school, like nagbibigay ng postgraduate work permit after the graduation. Okay. Isang tanong lang sir. Di bali ibig sabihin from tiga Davao ka, di ba? From Davao nag-flight ka ng Canada as a student. Opo. Pwede bang bigyan mo kami ng idea magkano yung binayaran mong tuition dati? So nabayaran ko po na tuition is around almost 10K na po, Canadian dollars. So that will be like $500,000 in Philippine peso. Alright. Paano yun? Ba't yung narinig ko naman kapag pumasok ka, nagkaka-work permit ka, di ba? Ba't parang hindi naging work permit ang status mo ngayon? So yung school yung pinasukan ko po is a private school, which private school doesn't give any postgraduate work permit. Unlike sa public school, nagbibigay po sila ng postgraduate work permit, but when it comes to the tuition po, mahal po yung tuition nila. It's around 20K for a year. Yung ganun po. Ibig mo sabihin, kailangan palang piliin mo kung ano yung kurso mo. Yung school po napapasukan. Yung school mo. Which is na magandang magandang paliwanag natin sa mga kababayan natin na may pagkakaiba pala yon. Opo. Ngayon, ang naging status mo ngayon, paano nangyari? So yung status ko after graduation, nag-apply po ako agad ng visitor record just to continue my status here and while looking for a work permit. Ganun. Pero anong yung status mo? Visitor visa Visitor po. visa. Meron palang ganun mga kabagsik, kapag pumasok ka, hindi pala lahat nagiging work permit. Ngayon, nung after ng graduation na, nakagraduate ka, di ba? Yeah diba? po. After ng graduation mo, naging visitor visa ka lang. Yes po. Parang medyo mahirap yun Opo. Actually, mahirap po talaga siya. Pero nakausap ko na yung mga ibang agency. Like if you don't have like a postgraduate work permit right after the graduation, you have to apply for a visitor record para maka-apply ka agad ng mga or maka-convert ka agad once na makakuha ka ng employer to work permit. Kasi mahirap po yung from student to work permit. Di bali ngayon nasa visitor visa ka. Ano ang mapapayo mo sa mga kababayan natin na naghahangad na pumunta dito? Ano para magka-idea sila? So, kung pupunta po kayo ng Canada in a student pathway, kailangan po ng malaking pera yon, and make sure na papasukan nyo na school is a public school and nagbibigay ng postgraduate work permit. And also, pag naghahanap po kayo ng mga employers, try to apply in a job bank or agencies. Meron na po tayong mga agencies sa Pilipinas, naghahanap din ng mga tao ng yung mga employer dito naghahanap ng mga tao galing Pinas, like skilled workers, from butchers to any positions na hinahanap po din nila ngayon. Sana mga kabagsik na rinig nyo ang kanyang explanation, sana matutunan nyo rin kung sakali at makapagbigay sa inyo ng halimbawa kung ano naging pathway niya. Gusto mong bumate sir para sa mga pamilya mo sa Pilipinas? Hello po sa family ko sa Davao City po, sila mama at si papa, si Meldan at si Ricardo. Ano ba salita nyo doon? Bisaya po. Pwede ka magsalita ng Bisaya sir para batiin mo mga kaibigan mo. Maayong gabi sa inyo tanan. So actually buntag na dire pero gabi na sa inyo, and I hope na okay ra mo dala tanan, and
okay po ko dere. Yun, salamat sir. Sana patnubayan ka pa rin, Lord. Basta tandaan lang natin na lagi lang nandiyan siya para sa atin, no? Of course. Yun lang, maraming salamat sir. Mabuhay ka. Mabuhay you ang po. Pilipino. Bye-bye. Mabuhay. God bless.